Gaano kabigat na kasalanan ang pagkain ng dugo? Maraming tao ang ipinagwawalang bahala ang kautusan ng Diyos sa pagbabawal ng pagkain ng dugo. Sinasabi ng iba na parang pagkain lang. Maliit lamang siguro itong kasalanan. Itanong natin sa Biblia, maliit na kasalanan nga lang ba sa harap ng Diyos kapag nilabag natin ang kabawalan sa pagkain ng dugo? Ganito ang sagot mismo ng Diyos. Ang sino bang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man. Napakaliwanag ng pahayag na ito ng Diyos, na sino mang kakain ng dugo ay magiging kalaban niya. Walang sino man sa atin na maglalakas loob na kalabanin ang Diyos. Pero nagagawa ito ng isang tao kapag kumakain ng dugo. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga lalabag sa kautosang ito? Ang sabi ng Diyos, ititiwalag sa kapulungan. Ano ang katumbas nito? Aalisin ng Diyos sa kapulungan o sa kalipunan ng mga taong maliligtas. Sapagkat lahat ng itinuturing ng Diyos na kanyang kalaban ay kanyang parurusahan. Huwag din sana nating kalilimutan na kaya pinalaya si Adan at Eva sa paraiso ng Eden ay dahil nilabag nila ang kabawalan ng Diyos ukol sa pagkain. Kaya huwag nating sabihin parang pagkain lang at maliit lamang itong kasalanan. Bawal ang pagkain ng dugo. Pero ang mahalagang tanong, bakit hindi nila ito itinuturo? Welcome po mga kakuya lingkod, Jonathan TV Mix Vlogs. Sasagutin natin ang panood nating video po mga kakuya na totoo ba kaya ito po mga kakuya? Ito ba ay hanggang ba ngayon sa New Testament ay pinagbawal nga ba pa rin hanggang ngayon? No? So yan ang ating sasagutin po mga kakuya, makalipas lamang ang ating paalaala. Intro, pasok! Welcome po mga kuya, nagbabalik. No? So ating tatalakayin ngayon po mga kuya ang ating bawal nga ba ang tinuguan. Ito ay napakasarap pa naman kapag ito ang kinakain ng mga Katoliko with puto. No? So talagang with sili. No? So napakasarap. Ito po mga kakuya, bakit hindi naman ito kinakain ng mga kaibayan sa panampalataya na ito man ay hindi talaga bawal. No? So kulang lang siguro sila sa research po mga kuya, kaya gano'n na lang ang kanilang pag-iisip. No? Sagot, hindi ito bawal, no? Sa panampalatayang Kristiyano. No, ang simbahang Katolika ay hindi nagbabawal sa pagkain ng dugo ng hayop o pagkain gaya ng dinuguan basta ito ay niluluto at hindi labag sa konsensya ng taong kumakain nito. No? So una, bakit hindi ito bawal sa Katoliko? Tinutupad at tinutubos na ni Jesus ang mga batas ng Lumang Tipan. Ang pagbabawal sa pagkain ng dugo ay makikita sa Lumang Tipan gaya ng Levitico 17 verse 14. Ang buhay ng lahat ng nilalang ay nasa kanilang dugo. Kaya sinasabi ko sa mga Israelita, huwag kayong kakain ng dugo. Pero sa bagong tipan, lalo na sa matapos ng pagdating ni Kristo, hindi na kailangang sundin ang mga batas ukol sa pagkain dahil ang kaligtasan ay sa pananampalataya na at hindi na sa pagsunod sa mga ritual sa lumang tipan. No, ikalawa, turo ni Jesus sa Marcos 7 verse 18 hanggang 19, hindi ba ninyo maunawaan na ang anumang pagkain pumapasok sa katawan ay hindi makakaparumi sa tao? At sa ganitong paraan, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay malinis. Ibig sabihin, wala nang marumi o bawal na pagkain sa mata ng Diyos. Ayon po yan kay Jesus. No? Ang ikatlo, ito po ang ating mabasa, kalayaan ng budhi. Ito yung tinatawag na conscience. No? Sa Roma 14 verse 2 hanggang 3, tinuturo ni San Pablo na ang kumakain ay huwag manghamak sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Ibig sabihin, kung ang isang Katoliko ay ayaw kumain ng dinuguan, ayos lang. Pero hindi rin niya dapat sabihin makasalanan ang kumakain nito. Yan po ang malinaw na ayon po yan sa Biblia. Kaya sa buod na hindi bawal sa Katoliko ang kumain ng dinuguan, wala itong itunuturing na kasalanan. Nasa personal na konsensya ng tao kung kumakain siya o hindi. Hindi ito gaya ng ilang ibang relihiyon na may mahigpit na bawal sa dugo. No? So yan po ang ibig sabihin po mga kakuya. Ayon po sa turo ng ating Catechism the Catholic Church, paragraph 1430, ay ito ang ating mababasa. No? Penitence is expressed in gestures of the reconciliation, concern for the poor, exercise of the science, and self-control, not just external observance. No? Ibig sabihin, hindi ang panlabas na gawain tulad ng pag-iwas sa isang partikular na pagkain ang basihan ng kabanalan, kundi ang pangloob na puso at pagsunod sa Diyos. No? So naman dito sa Catechism, no, paragraph 1955, moral law. The
the moral law is not merely about external rules, but about living in truth and love. So ayon po yan sa moral law sa Catechism 1955. No, mga kakuya. So ang dinuguan ba, mga kakuya, ito ba ay hindi tawag na karne? No? So mga kakuya, ayon dito sa Library of Universal Knowledge, Volume 6, page 43, ito po ang ating mababasa. The blood is liquid flesh. No? Ayon po yan sa Library Universal Knowledge, Volume 6, page 43. No? Anong sabi niya? The blood, liquid flesh. Yan pong ibig sabihin. Ayon naman, dagdagan pa natin dito sa Principles and Practice of the Water Cure and Household Medical Science sa page 259. Ito ang ating mababasa. Meat might be called solidified blood and blood liquid meat. So ayon po yan sa Principles and Practice of the Water Cure and Household Medical Science sa page 259 po, mga kakuya. So dagdagan pa natin dito sa Wikipedia, ito po ang ating mababasa. Predominantly of protein and water and is sometimes called liquid meat. So ayon po sa ating nabasa po, mga kakuya, na klarong-klaro talaga na ang dugo pala ay tuturi din na liquid meat po, mga kakuya. No? So ayon po sa mga INC at ito, pilit nila talaga po, mga kakuya, ginagamit ito ang mga talatang ito na bawal daw kuno po, mga kuya. So ito lang yung part 1 muna po, mga kakuya, na marami pa tayong expose, no? Sa video natin na talaga bawal nga ba, at ito medyo mabahaba ito, mga kuya. So sinagot lang natin na hindi na po bawal ang kumakain ng dinuguan basta niluluto at nilagyan ng puto with sili po, mga kakuya. No? So yan po ang tunay na talaga tanggapin nila ang katotohanan, sapagkat talaga nakakatakot kapag puro na lang tayo saway, at yun po ay nagkakasala po tayo, mga kakuya. Okay lang kapag hindi ka kumain, pero hindi okay kapag nagbintang ka na iyan ay bawal. So marami pa itong talata, mga kakuya, na nagpapatunay na ang dinuguan ay pwede nang kainin. So ngayon, sinagot lang natin ng maikli ng pabilisang sagot ayon po sa ating napanood na video. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po, mga kakuya, at ingat po tayo palagi po, mga kakuya. God bless at ingat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key.